Yo, what's up mga bro at nandito na naman tayo para manggatas ng walang katapusan. Okay? Kamusta? Gusto bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga sponsors na patuloy na nagtitiwala sa atin. Yan. Crown Manila, Sir Nico, um, tsaka Real Jokes Clothing kay Ate B, kay Sinyo, 74 Clothing kay Ethan Dominic Martinez, yan, Bad Street Clothing, yan. What's up? Thank you. At yun, sa lahat ng branded, yan. Black Manila, High Beat, yan, salamat din sa lahat talaga. Alright? Okay, ang ating ngayon, ang pinaka goal ay mai-predict. Prediction lang naman. Prediction sa parating na event ng Flip Top na Zoning 20 at Zoning 21. Alright? Ano lang to saan ba to? Match Point Sports Bar and Events. Match Point. Mandaluyong, Shaw Boulevard. Alright. Sa mga taga Mandaluyong, putang ina, alam nyo na. You know the drill. Order na ng ticket sa may barracks. Barracks kayo mga pinakamalapit na pwede nyong orderan ng dyan, ng ticket. O kaya PM nyo si Kuya Dennis para i-assist kayo, no? So, ang pre-sale ng ng event na to ay 750 pesos. Pag bibili na kayo agad ngayon pa lang at hindi wala pa yung event, malayo pa yung event, kung bibili na kayo ngayon, 750, ang walk-in ay 1,000 pesos. Okay? So, ito ang lineup natin. Gorion Talas sa Zoning 20. Gorion Talas, Harlem Tyke, J. King, C9 vs. Terdy, Nego G vs. Dodong Saipa, Article Clipted vs. Jamie Sykes, Vicente vs. Don Rafael, Vicente Busop, Hespero vs. Arzone, Blizzard vs. Tulala, Freak vs. Antonym, Lord Manuel vs. Calix. Putang ina, mabisa to. Zoning 21, Zen Luke vs. Unico, Plasma vs. Blaridel, Joss vs. Dave, may tawag dito, may bakante. Tangina, sino kaya yan? Casper vs. Sensei, Pamoso vs. Blazer. Puta, ito maganda to. Aubrey vs. Charisma, Secreto vs. K3U, Atoms vs. Class D, Bagsik vs. Cygnus. Welcome back, pare ko, Bagsik. Alright? So, sa lineup na to, worth it yung 1K, yung 750 pa lang worth it na para makapanood dito. Wala siyang bali wala siyang 2 day na na option. Talagang per day siya. So, ayun, umpisa natin sa Zoning 20, Lord Manuel versus Calix. Alright. Lord Manuel versus Calix. Okay. Si Calix, isa sa mga naka-adapt ng estilong talaga, ng estilong Motus. Pag bumatel si Calix, makikita mo talaga sa kanya na kahit hindi mo siya kilala, malalaman mo agad na galing siya sa Motus. May ganun siyang vibe, pero yung aggression, yung ni Calix, pati yung confidence, masyadong top tier siya para sa akin. At sa wordplay, karaniwan na Motus talaga yung mga wordplay nito ni Calix. Tapos sa storyline ng round at sa storyline ng round at sa pagsilip ng anggulo, medyo sakto lang din, hindi para wait lang. Alright, sakto lang din sa pagsilip ng anggulo at saka sa storyline. Hindi sobrang grabe at hindi naman sobrang hina. So, yun ang nakikita ko kay Calix. Lord Manuel naman, putang ina, kupal level, talagang apaw-apaw. Confidence,
mataas din, halos magpabanggaan ng confidence nila ni Calix dito. At may mga magandang silip din si Lord Manuel, pero meron din siyang kumbaga parang hinahihirapan din siyang kumonekto sa tao minsan, pero yung kakupalan nito na ano na style, kapag kumagat, nag ano ng momentum, nagbubuo ng momentum. So kung sakasakali na yun yung magawa niya sa zoning 20, siguro mag Lord Manuel ako. Pero kapag hindi, kung sakaling hindi, then that's the time magkakalix ako. Doon yun ang pinakaano, ha. Pero kung magagawa ni Lord Manuel yung talagang siya na talagang kupal at tas kinakagat siya, Lord Manuel ako. Pagka hindi siya ganoon, Calix. Alright? Next natin, Freak versus Antonym. Si Freak, hindi ko pa masyado talagang nasusubaybayan. Naririnig ko lang, may napanood akong isang battle neto noon. Hindi ko rin siya natapos. So, wala ako masyadong idea kay Freak. Antonym, andyan. Ito yung kaibigan ko na putang inalimaw mag-isip ng mga idea, pero pagka-construct, lagi akong nasasablayan mag-construct dito kay Antonym. Hindi ko alam kung talagang gusto niya ng ng latag na pagka-construct or hindi. Ewan ko, basta yung kung naintindihan niyo, ang ganda ng thought, pero yung pagka-construct niya, hindi pa yun yung kumbaga parang hindi pa yun yung pinakamalakas na pwedeng gawin dun sa round niya. So, Anthony muna ako dito sa na to, sa battle na to, dahil wala talagang idea kay Freak. Pero Anthony, sa silip pa lang, sa angulo, sa mga idea, ang galing. Kung paano niya kino-compile yung mga thoughts, kung saan pupunta yung transition, magaganda. Yun nga lang, kung saan pupunta yung punchline, kung paano yung cadence, kung paano ini-speed, hindi ako pabor sa kung paano ginagawa ni Anthony. Kumbaga parang pusoy, may iba pang way na mas ilalakas. Kumbaga parang kung ano yung nakikita niya lang sa mata niya, yun lang yun. Hindi niya tinatry yung mga ibang way. Ganun ko siya nakikita. Okay. So yun, Anthony ako dyan. Next natin, Blizzard versus Tulala. Tulala, left field style. Sa totoo lang, hirap. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon minsan ng mga iba't ibang preference sa judging, kasi kagaya nito, left field, hindi ko talaga alam kung paano pupuntusan ng maayos yung left field. Hindi ko alam kung ano yung strength, kung ano talaga yung um, kung ano yung dapat pinupuntusan sa mga round ng mga nagle-left field. Pero once na sinunod ko yung sarili kong na kung magandahan ako doon o malakasan ako doon sa linya, baka siguro doon na lang ako pupuntos. Pero eventually hindi kasi laging ganun. Basta paano pag iniisip ko, pagka yung round hindi masyadong kumukonekta, kumbaga parang tuloy-tuloy lang, hindi ko alam paano siya pupuntusan. So wala talaga akong idea kung paano yung left field i-judge. So ayun, kay Blizzard naman, putang na, sa mga jokes, okay siya sa comedy niya. Kaya lang minsan may mga hindi talaga bumebentang joke to si Blizzard. Kumbaga parang um, suicide attempt, parang ganun yung nangyayari. Pero pagka nabuo niya na yung momentum, nagsusunod-sunod naman. Sunod-sunod naman yung niya, yung moments, pagka dumali na siya ng ng mga sunod-sunod, nag 1-2 na siya ng joke.
So sa ano na to, sa matchup na to, Blizzard ako. Hespero versus R-Zone. Hespero halos sa enerhiya, halos pantay naman tong dalawa. Siguro na ano ko lang, nakikita ko lang na mas experienced si Hespero mula sa silip ng mga angles, pagkakabuo ng ano, kung paano niya binubuo yung storyline. Ang hindi ko lang gusto kay Espero talaga kung paano niya yung delivery. Hindi ko gusto yung delivery ni Espero talaga since nung umpisa. Pero magaganda yung rounds niya. Hindi, bukod sa delivery, meron silang um, meron silang ano ni Casper na pag di ko alam paano ipapaliwanag. Di, Meron silang pinangra-rhyme na unang beses mo lang maririnig, parang for example para ma-rhyme yung, para magkaroon ng rhyme yung changer, gagamitin nila, ako dyan ay game sir, ako dyan ay game sir. So hindi siya normal na sinasabi, kung sa madaling sabi, para siyang pinipilit para magkaroon ng rhyme. Yun, dun din ako na anuhan, na o-fan sa minsan na ginagawa na Espero. Pero bukod dun, yung quality ng round, talagang alam mong hindi niya hinahayaan na hindi ipaano, kumbaga parang hindi niya hinahayaan na magkaroon ng mga dead air or tapon na linya sa round niya. Pero yun nga, sa mga ganong klaseng aspeto lang ako na aanuhan, na parang hindi ko siya dati tripan. Pero overall, malakas naman. All goods yung bit-bit lagi ni Espero. Kay R-Zone, halos ganun din. Maganda yung yung cadence, boses, yung giggle, okay. May mga pasundot-sundot minsan na na mga punchline. Okay din man trip, okay din siya sa comedic approach. Technical, sakto lang. Siguro ang ano ko lang dito, kung ano yung naaano niya, kung ano yung na-adapt niya sa liga. Ayun, halos ganun din, parang Hespero Casper, um, meron siyang vibe na marami ang kapareho, parang ganun. Pero okay din si R-Zone. Minsan nga lang, pagka hindi lumalanding ng maayos, hindi ko alam kung parang nawawala siya sa momentum, parang na nasisira yung round niya pagka hindi siya kumukonekta. Pero hindi naman off siguro para sa akin, hindi naman siya off. Sa matchup na to siguro mag-espero ako. Okay, espero. Vicente Don Rafael. Okay. Vicente, kaka-champion lang FRBL. What's up? Don Rafael ang pulo. Don Rafael, hit or miss. Hit or miss. May laban na good siya. May laban na hindi. May mga rebat, minsan goods, minsan hindi. So, on and off. Pero, yung confidence niya sa stage, yung may aware siya sa kung ano yung ginagawa niya sa stage. Hindi niya hinahayaan yung sarili niya magmukhang awkward. Talagang battle MC gumalaw, at hindi mo makikitaan ng pagka-rookie sa galaw sa round.
gusto ko din yung ano, yung mga round na ito minsan, pero minsan nga may mga laban siya talagang hindi ko alam ano nangyayari, parang yan ko kung tinatamad. Pero pag siya naka A game, quality battle ang binibigay. Vicente, tangina, all around. Aggression, confidence, may flow, may heavy hitting punchline, meron. Ibabayas ko na, grupo. May jokes, meron din. Meron din. Confidence talagang putang ina, umaapaw na confidence ang sinalo na itong putang ina to. Siguro sa matchup na to magbibisente muna ako dahil kaka-champion lang, gigil na gigil. Gustong ipakita yung pagkakampiyon niya dito sa stage ng flip top. So dun, sa matchup na to, Vicente muna ako. Article Clifted versus Jamie Sykes. Ito mahirap. Ay hindi mahirap. Jamie Sykes, minsan may dalawang beses na battle pa lang ata to na napanood ko, pero yung una medyo ano naman, kaya lang nahahabaan ako minsan sa setup niya. Hindi ko alam kung hindi niya na to ginagawa, pero meron siyang minsan mahabang setup na hindi nagpe-pay off din ng ano, kumbaga parang hindi worth it yung haba para dun sa nilandingan ng setup. May ganun. Meron din naman siyang mga 4 bar na heavy hitting. Tapos sa delivery, okay din. Okay din. Sakto lang. Siguro ang ano ko na lang sa kanya is yung maging aware sa kung ano yung dapat sa panahon ngayon. Maging aware. Hindi naman kailangan na gumaya or siguro maging aware lang sa ano kaya yung alam kaagad sa tao, yung gano'n na type shit, no? Article clipped naman ito, ang off ko lang dito siguro sa ano niya, paano siya mag-deliver yung boses, okay lang, pero paano niya dinideliver, walang dynamics, kumbaga parang dire-diretso pang 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 pang, hindi walang buwelo, hindi niya nilalagyan ng magandang buwelo yung punchline pagtatama na. Pagpapunta na yung punchline, hindi niya nilalatag sa tao na eto na siya. Pang! Hindi niya ginaganon. Pero, all goods to kapag talagang yung mga silip na ito sa angulo. Pagkaka-construct, all goods sa akin. Putang ina, malakas. Kayang sumabay sa mga may init ngayon. Nakita ko yon sa laban nila ni Carlito. Akala ko nga kanya pa yon, pero ayun nga, all in all yung ibang pagka-deliver niya yung ano sa akin. Pero sa battle na to, sa matchup na to, article clipped muna ako. Nego G versus Dodong Saipa. Okay, Dodong Saipa medyo um, jokes, comedy, hit or hindi tawag dito, pangkanto, tapos bago sa pandinig, mga jokes, okay din. Clowning, may mga ano din, mga technical din, may pumupunto din minsan. Pumupunto din minsan. Pero, ang ano niya dito kasi si Nego G, all around fucking ina. Si Nego G isa sa mahirap din makalaban dahil may jokes, alam niya kung paano hindi mo siya basta-basta pwedeng clownin sa mga tinatarantado niyang linya, sa mga ginagago niyang wordplay, dahil aware siya na kengkoy siya, kumbaga pakengkoy niya binibitaw, dinideliver. So hindi mo siya pwedeng i-clown doon dahil dapat una pa lang alam mo nang kina-clown niya lang yon. Meron din siyang technical side.
malakas din siya doon, maganda mag-rhyming, latag, kung paano ginagamit yung stage, talagang Nego G ako dito. Hindi ko napapakabain, pero sa ano nito, sa matchup na to, Nego G ako sa maraming aspeto. Ano naman kumbaga parang may ano naman siya, litaw naman. So, next tayo, 3D versus C9. 3D, punchlines, silip. Siguro wala lang si 3D ng ng hindi niya alam mag-control. Si 3D siya, tuloy-tuloy, no? Kung ano yung matripan niya, yun yung gagawin niya. Kumbaga parang sa bagay, siya, hindi niya first language yung Tagalog din. Yung respeto doon, pero ayun, sa akin minsan yun na laging parang kahit hindi dapat isigaw yung punchline, pasigaw siya. Doon siya minsan nalilito. Pero mula sa pagkaka-construct, kung paano nagta-transition yung bawat angles, yung references, ang gaganda lahat. Kumbaga parang all goods yung mga jokes niya, pasok din. Minsan lang hindi, minsan may mga jokes siyang sablay-sablayin, pero kadalasan okay na rin yung jokes ni Ferdy, no? So, kalaban niya si C9. C9 na isa rin to sa kasabayan ko na talagang tumalo ng mga malalakas, pero siguro sa ngayon kung ibabase ko sa mga huling naging laban ni C9, hindi ko siya nakikita na may gutom pa ulit o ganon, kasi alam ko yung kapasidad niya kumbaga parang yung 100% ni C9 hindi ko nakikita na sumasalang na lumalapag dun sa battle. Kung babasihan yung mga huli niyang laban, hindi ko nakikita. Pero kung sakasakaling A-game tong C9 na makikita ko dito sa Zoning 20, baka mag C9 ako dito. Kung hindi ko makikita yon, kukunin ni Ter dito kung na to, matchup na to. Alright, next, Tyke versus J King. Welcome back, Kuya Tyke. Tyke, magaling huling laban na napanood ko kay Kuya Tyke, medyo matagal-tagal na. Siguro hindi ko lang alam pero siguro naman aware si Kuya Tyke sa mga kung paano gumugulong yung battle rap, yung sistema sa battle rap. So tingin ko niya yun, mai-apply niya yun sa mga rounds niya at magiging dikdikan to sa laban nila ni J King. J King, andun pa rin yung jokes, yung kung paano niya pinagmumukhang yung kalaban, kung paano niya pinagmumukhang engot yung kalaban, no? So may din, yung punto, maganda rin yung punto minsan. Siguro yung pagkakaano na lang, meron lang mga ilang linya na hindi na dapat pinasok pero pinapasok, parang ganun. Sa madaling sabi, mas maganda siya kung hinanapan na lang ng ibang hinanapan na lang kung nag-stretch na lang or nag-stick sa angle kaysa i-connect siya sa ibang bagay. May madalas na may ganun si J King. Pero
Pero sa pagkakabuo ng rounds, andun pa rin yun. At yung angas ng boses, yung confidence, andun naman na yun. Magkakatalo na lang to siguro sa sa linis ng performance. Kasi pag tinitingnan ko yung matchup na to, lalo na kung babasyan yung mga huli nilang laban, ang halos talagang pantay lang. Magkakatalo na lang to sa sa linis ng performance. Siguro medyo muna ako dito, tabla muna. Then Goriong Talas versus Harlem. Alright, kung sa madaling sabi, mabilis na na lang, kung yung Goriong Talas na lumaban kay J Black, Goriong Talas ako dito. Harlem na lumaban kay Senluk, ay Harlem ako. Ganun na lang. Pero kung isa sa kanila hindi ganon, hindi naka A game, yun na agad. Yun na yung downfall ng isa agad. Gusto ko makita tong matchup na to na pinahihirapan yung mga judge. Siguro yung Talas hindi pa rin nawawala yung believe ko sa kanya, yung isa buhayan niya, putang ina, talagang naging isa rin siya sa mga talagang sinubaybayan ko, binantayan ko na sa mga gusto kong matutunan, isa rin talaga siya. Pero Harlem, men, putang ina, yung lumaban kay Senluk, gustong gusto ko yun. So napakagandang laban. Siguro tabla rin muna ako dito dahil hindi natin kasi pwedeng i-underestimate yun, yung ganong klase ng Harlem, dahil ang lakas nun talaga. Nagkataon lang din na ang lakas lang din ni Senluk nun, pero puta men, solid yung Harlem na yun. So yun, tabla lang din muna ako dyan. Pasensya nyo na, pero ganun ko siya nakikita talaga. Goriong Talas sa pucha. Pwedeng slight Goryo ko. Siguro gano'n Slight Goryo. Konting-konti lang. Pwedeng gano'n. Slight Goryo. Okay, mapunta tayo dito sa zoning 21. Alright. Bagsik versus Cygnus. Bagsik, kilala natin, putang ina. Hindi nyo pwedeng husgahan si Bagsik sa dami ng talo. Dahil kung pagbabasihan natin yung performance ni Bagsik, ang ina, top tier. Lagi lang napapatapat si Bagsik dahil nung napasunod-sunod to ng talo si Bagsik. Siguro mga 0-4 na siya. Pag tuwing itatapat siya sa MC, talaga yung MC naghahanda dahil nga siguro ayaw maanuhan na siya yung mabinyagan na unang matalo ni Bagsik. Natsyempohan lang siya sa ganun. Pero mula umpisang laban ni Bagsik hanggang sa pinakahuli, wala akong nakitang tapon, men. Yun din isa rin sa dahilan kung bakit nandyan pa rin yan ngayon. Anytime na umalis at bumalik siya, nandyan siya, open na open siya dahil walang pinakitang tapon na laban to si Bagsik. Cygnus, okay, ganda ng run ng 2x2 nila ni Atoms, pero pagbalik medyo na siguro baka may ibang inaasikaso. Hindi natin pwede masabing tinamad dahil may mga responsibilidad din yan. Siguro may mga inuna lang na iba kaya hindi naging underwhelming yung performance niya. Pero sa matchup na to, magpapakatotoo ako, Bagsik ako dito, men. Bagsik versus Cygnus, Bagsik ako dito. Atoms versus Class G, nako, may mapapasubo si Atoms dito kapag A-game na Class G. Atoms, ang ganda ng run din, kagaya ni Cygnus. Ang ganda din ng naging naging run niya sa tournament. Pero yung Class G, laging hindi pwedeng maliitin dahil champion din yan at experiencado yan. Alam niya kung paano magmanipula ng battle, lalo na kung alam niyang kaya niyang mamain. So sa na to, sa matchup na to, baka mag Class G muna ako.
Class G. Atoms, okay din talaga sa 1v1, pero Class G mula sa um, delivery, aggression, silip ng mga angulo, improvement niya na inalis niya yung line marking, talagang nagustuhan ko lahat. So, Class D muna ako dito, mga tol. Sikreto versus K-Trio. Sikreto, napanood ko na. Ang ganda ng ginawa niya nung huling laban niya. Nag-breakdown ng style, nag-trap, naglagay ng trap, at naglagay ng trap sa round para hindi maging effective yung kalaban. Kasi yun yung palang yung nagustuhan kong laban ni Sikreto. So isa pa lang versus K-Trio. Kay K-Trio naman sa kabilang banda, respetado to sa mga hindi nakakalam. Sa mga amateur league, si K-Trio isa sa mga pinakamalalakas noon hanggang sa ngayon. Siguro dahil lang sa dami ng may responsibilidad na din kasi hindi na makapag-focus na 100% sa laban. Pero siguro magka-K-Trio muna ako dito sa matchup na to. Okay? So next natin, Charisma versus Aubrey. Charisma, alam naman natin yan. Putang ina yung ginawa niya kay Class G noong nakaraan. Basta A-game na Charisma, all in, ang lakas. At hindi siya pwedeng basta-bastahin. Ang ganda rin, alam niya mangmama. Aware siya sa ginagawa niya sa stage. At kung paano siya bumubuo ng round, may kumbaga parang may backstory. Hindi binasta-basta lang. Sa mga critical na sitwasyon ng round, alam niya din kung paano babawi. Yun yung mga nakikita ko kay Charisma. Aubrey naman, malakas, alam kung hindi nagpapadarag sa aura. Baga parang malakas aura ng kalaban, magbanggaan tayo ng aura dito, ganun siya, kahit babae. Boses, pagkaka-deliver, silip ng angulo, jokes, mga lumalabas na lang bigla, mga out of nowhere na jokes. May linya din, punto, maganda din. Pero sa matchup na to, magkakarisma muna ako. Medyo konting karisma muna. Pero pag si Charisma, in-underestimate si Aubrey, tapos na to. Aubrey to. Okay? Pamoso versus Blaser. Next natin. Pamoso, putang ina, ito all-in package. Maganda mag-rhyme, may joke, punto, malalakas na bara, wordplay na swabe. Solid na Pamoso. So wala na akong para ipaliwanag pa. Blaser naman, wordplay na putang ina grabe, tas latag na rhyming. Isa si Blaser sa putang ina, napakatindi ng disiplina pagdating sa rhyming. Parang Poison. Jokes, medyo hindi ako masyado kay Blaser sa jokes. Pero sa mga heavy hitting, yung mga talagang may pause ng konti bago tumama, Blaser yon. Sa matchup na to, medyo tabla muna ako. Tabla muna ako saglit dahil hindi mga biro yan yung matchup na yan. So dyan, tabla muna ako. Gusto kong makita yan gusto kong mapanood ng personal yan. Pamoso versus Blaser. Casper versus Sensei. Si Sensei, okay siya nung huli niyang battle, napanood nyo. Pero hindi laging ganun. Kumbaga parang may battle siya na sobrang lakas niya, tapos karaniwan ng mga ibang battle niya parang okay lang. Kumbaga parang sakto lang. Casper, puta, alam kung anong gagawin sa battle. Yun nga lang, tunog motos talagang putang ina. Pero Casper, putang ina, alam niya kung anong ginagawa niya. Kung kailangan ligpitin yung kalaban, liligpitin niya, lalo kung alam niyang kaya niya at katapatan niya talaga.
So, Sensei versus Casper. Casper ako dito. Okay. Okay, next natin. Dave Denver versus Joss. Dave Denver, ito, isa rin to parang pamoso, kompleto rin. Pero, minsan may mga sa pagra-rhyme, hindi ko siya nakikita na solid, na sobrang solid sa pagra-rhyme dahil may mga rhyming siya minsan na parang hindi ko nagugustuhan. Ayun lang naman. Pero sa jokes, storyline ng round, punchlines, pagkaka-construct, pati kung paano mag-spit, medyo ano nga lang to, medyo bulol-bulol ng konti, pero solid na solid yun. Diyos, yan, solid yan, putang ina, parang rough yan. Hard hitting na na mga punches, silip ng angles, boses, tindig, aggression, lahat kumpleto. Siguro gusto kong mag-Diyos, pero para itatabla ko muna to sa ngayon itatabla ko muna to, basta A-game pareho, tabla ko muna to. Okay, next natin, Plaridel versus Plasma. Plaridel, ang laki ng in-improve mula nung kita naman sa huli niyang laban kay Rafian. Nanalo si Rafian, oo, pero hindi natin pwede sabihin na yung pinakita ni Plaridel doon wala lang, malakas siya doon. Okay, ang layo na kasi marunong na siya gumamit ng ng aggression, yung gigil, yung timing, alam na lahat kumpleto. Jokes, putang na, lumalanding na ng malakas. Nakakatakot na si Plaridel ngayon, mga bro. Hindi na siya ganun-ganun lang. Plasma, aware din, alam kung paano gagamitin yung kahinaan. Kung kailangan i-self-bash, yung timing, sakto. Yung mga linya din na kung paano niya pinapasok yung mga double meaning sa rounds niya. Isa rin yun, isa sa pinaka nagagalingan ako dahil smooth din. Smooth niya din yung ginagawa. Pero sa matchup na to, baka mag-Plaridel muna ako kung ibabase natin sa mga latest na laban. Okay? Then last, Unico versus Senluk. Senluk left field, ang lalakas ng mga latest battles. Pero sa tapatan kay Unico all-in package, na issue lang talaga to sa parking to pero putang ina, Unico solid. Mahihirapan si Senluk dito. Mahihirapan siya. Gusto ko makita, basta Senluk, gusto kong patunayan mong mali ako. Isagad mo pa bro, hindi naman dahil sa hindi ko alam mag-judge ng left field na round, pero gusto ko makita na sumagad ka talaga, na as in beyond limitation, makipagpupuan kayo niko. Yun lang hinihiling ko. So yun, ayun ang prediction ko sa Zoning 20, Zoning 21 na event nagaganapin sa October 25, 2025, October 24 to 25. Kinabukasan nito, October 26, birthday ko, mga bro. Kayo na bahala sa akin. Ayun lang. So, ingat palagi mga bro. Yun na yung prediction ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa event na to. At comment nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyong i-review natin. Peace out.